Ang storyang ito ay pinamagatang Beautiful Scars by Zenzei. Simulan na natin ang kwento. Pero nag-iba ang ihip ng hangin. Months later, nadatnan ko na lang siya na nasa labas ng unit ko. At may kasama pa siyang kaedaran niyang lalaki. Tapos may itsura din. Oh, anong ginagawa mo rito, Joaquin? Tanong ko sa kanya habang nakakunot yung noo ko. Nakangiti siyang lumapit sa akin. Saka ako niyakap. Ang daya mo, kuya. Hindi mo na ako tinext or tinawagan eh. Nagpalit ka pa ng number. Tugon niya sa akin. Kumalas ako sa pagkakayakap niya. At since L na L ako ng oras na yon, pinapasok ko sila sa unit ko. What is it this time? Tanong ko kay Joaquin. Kasi may kailangan ka? Sapatos, pera, damit? Umiling lang siya. What then? Anong kailangan mo? Lumapit siya sa akin at bumulong sa aking tenga. Sex, kuya. Gusto ko kasi ma-experience yung threesome eh. Ayaw ko pa kasi nung girlfriend ko na makipagtalik sa akin eh. Ha? So nandamay ka pa talaga ha? Curious din yung tropa ko na yan. Virgin pa yan, kuya, kaya pwedeng pwede. What? Seryoso ba yan? Oo naman, kuya. Saka walang pang tuition kaya baka ka ako matulungan mo. Okay. Bibigyan ko siya ng pang-tuition pero after nun makakalis na siya, okay? Magkano ba? Mga 3,000 pa yata hindi niya nababayaran. Inabot ko kay Joaquin yung 5,000. O ayan, 5,000. Makakalis na kayo. Ha? Teka, kuya. Ano ba yun? Kuya naman hindi naman ako pumunta dito para sa pera. Ibigay mo yan sa kaibigan mo at nang makaalis na siya. Kung ikaw gusto mo magstay, you can stay. Basta magpaalam ka lang sa mami mo. Alam na ni mami kung saan ako pupunta. At nakakwento nga kita sa kanya eh. Sabi pa nga niya, good influence ka daw sa akin. Dahil simula nung binigyan mo ako ng mga sapatos, nagtinuda ako sa school. Loko ka talaga. Binola mo pa ako. Seryoso nga, kuya. Sapatos ba talaga yung dahilan o yung ano? Actually, both, kuya eh. Saka kami nagtawanan noon. Lumapit ako sa kasama niya. Hi. I'm Ralph. Anong pangalan mo? Tanong ko. Pansin kong nahihiya pa siya. Ngumiti muna siya sa akin saka sumagot. I'm Christian Lloyd po. Gwapo din yung si Christian. Matangkad at medyo malaman yung katawan. Hindi tulad ni Joaquin na lean fit ang pagkakabuilt ng katawan. Tol, sabay abot ni Joaquin ng 5,000 kay Christian. Ano to, Joaquin? Pang tuition mo. Ha? Kunin mo na, tol. Pwede ka na rin umuwi, sabi ni kuya. Alam mo naman yung pabalik, di ba? Mag-taxi ka na lang. Dito ako matutulog. Tugon ni Joaquin kay Christian noon.
Tinignan ko si Joaquin ng masama. Binaling namin ang tingin kay Christian. Nagkulot naman siya ng noo. Akala ko ba, Joaquin, bibinyagan niyo ako today? Tinawanan lang namin siya ni Joaquin. Kaya naman, napakunot noon na lang yung binata. Are you sure, Christian? Kung napipilitan ka lang pwede ka naman umuwi. Tugon ko sa kanya noon. Sure po ako, Kuya Ralph. Curious ako sa mga kwento niyang si Joaquin. Kuya, kaya gusto ko rin ma-experience yun. Ngiti lang sinagot ko kay Christian noon. Pero, bakit sa akin? Tanong ko pabalik. Kasi, gwapo po kayo at mabait. Bolero. Kayo talaga mga bata kayo, napaka-bolero nyo. Totoo yan, kuya, no? Dagdag naman ni Joaquin. Ano? Let's get it on? Kuya, hindi pa marunong humalik yan, ha? Sabay turo kay Christian. Tinitigan ko si Christian Lloyd noon. Kaya, tumango na lang ito. Naghubad na kami ng aming mga pangitaas. Si Joaquin ay lumuhod sa aking harapan. Tapos sinanggal yung jeans at boxers ko. Hanggang sa brief na lang yung natira. Kinabi ko naman si Christian. Papunta sa akin. At nilapat ko ang labi ko sa labi niya. Gaya ng ginawa ko ng kay Joaquin, ay mabilis namang natuto si Christian. Nagawa na rin niyang makipag-espadahan sa aking mga dila. Bumitaw na lang ako sa halikan namin. Nang maramdaman kong sumahid yung ngipin ni Joaquin sa aking kargada. Huwag mong ngipinin. Masakit eh. Sorry kuya. Nakakagigil kasi. Sa kanya ulit ito sinubo. Bumalik naman ako sa halikan namin ni Christian. Habang naglilikot yung kamay ko sa dibdib niya. At yung kaliwa naman ay nakahawak na sa tigas-tigas niyang kargada. Kumala siya sa halikan namin upang tanggalin ang natitira niyang saplot sa kanyang katawan. Average size for his age ang kanyang kargada. Pero mataba yun at maugat. Malaki rin ang pulang-pulang ulo nito. Nice! Pangaasar ko. Gumisi naman yung binata. Bumalik siya sa halikan namin. Oy tol, ako naman dyan. Namimihasa ka na. Nagpalit nga sila ng pwesto ni Christian. Isubo mo yung sa akin, tol. Utos ni Joaquin. Ano? Sira ulo ka ba? Tugon ni Christian noon. Dali na. Masarap yan. Wala na nagawa si Christian kung hindi isubo yun. Ano ba? Huwag mong ipinin, Christian. Suabi lang. Sabi ni Joaquin. Saka ulit siya nakipaghalikan sa akin. Hanggang sa may nangyari na sa aming tatlo. It was a hot total experience. Ang sarap. Kaya naman mabilis na lang kaming nilabasan. Pagkatapos ng hot encounter na yon, ay naligo na kami. Saka namin hinatid si Christian sa sakayan. Nalaman ko nga na hindi pala niya pang tuition yun. Pambayad niya pala talaga sa hospital bills ng mami niya. Salamat Kuya Ralph. Tugon niya. Tinungan ko lang siya, saka ako kumindat. Ngumiti naman yung binata. At ikaw? Bakit mo ulit gusto magstay dito sa unit ko ha, bata? Tanong ko doon kay Joaquin. Kasi kuya,
Gusto kitang masolo. Sa kanya ako hinalikan sa labi. Magkatabi kami natulog na magkayakap. Tapos kinabukasan, ay hinatid ko siya mismo sa bahay nila. At pinakilala niya ako sa mami niya. Sinabi din sa akin ni Joaquin na baka yun na raw ang last na pagkikita namin. Dahil in 2 weeks, ay lilipad na sila papuntang Spain. Kasi na-petition sila ng papa niya na doon na sila tumira. Mabuli na rin siguro yun para ma-enjoy niya yung buhay binata niya na malayo sa akin. It's better that way. Para na rin siguro maayos ko yung buhay ko. Pagkatapos ko sa mga sex cabades ko na yon, nagka-girlfriend ako. Yep, you heard it right guys. Nagka-girlfriend ako. Her name was Fritz. And she is damn gorgeous and sexy. She is more like a trophy girlfriend to me. Siya yung pinakamatagal kong nakarelasyon. From 2nd year until 4th year. But then, may umepal na nung 4th year kami. Yung kababata niyang galing States ay naisipan na dito sa Pilipinas mag-aral. Siya si Tristan. And he is also hot and handsome. Kaya naman na makita ko siya nabuhay na naman yung natatago kong feminine heart. He's taller than me. At halatang alaga sa gym yung katawan niya. Biceps at chest pa lang niya, namumutok na. Na-attract din ako sa jawline niya. Yung mabalbon niyang katawan at yung matambok niyang puwet at hinaharap. Simula nang dumating si Tristan, malimit na kami magkita ni Fritz. At ang dami niyang dahilan. Naiintindihan ko naman kasi pareho kaming graduating at abala sa thesis. Palagian na rin yung away namin na nagmumula sa mga walang kwenta at maliliit na bagay-bagay. Isang gabi, tumawag yung mami ko at alam ko na kung ano naman yung sasabihin niya. Hello anak? Ma! Wag ngayon please! Anak naman, mag-aaway na naman ba tayo? Ma, can you just get the hell away from my life? I am not a child anymore. May sarili na akong pag-iisip, Ma. Ralph, I'm just doing this for you. Just prepare your papers. Take your master's here in Amsterdam. Then after that, you can do whatever you want, anak. That's nonsense, Ma. Please naman. Makinig ka naman sa mami, please. Fine. Oo na. Ang hirap kasi humindi kay mami. Pag hindi ko siya susundin, ay sasama yung loob. May sakit sa puso pa naman. Kaya natatakot akong sumama yung loob niya. Bata pa lang ako ay ganun na ako. Lahat na nakaplano. Palagi na lang nila ako dinidiktahan kung ano yung gagawin ko. Daig ko pa yung isang laro ang desusi. Naghiwalay yung parents ko when I was 7 years old. Hindi ko man lang alam yung dahilan. Sumama ako kay mami. Si ate naman, na kay daddy. Bata pa lang ako. Naghahanap na ako ng happiness, ng pagkalinga at pagmamahal. Maraming nga kaming pera pero hindi naman ako masaya. Ay, sinabi ko kay Fritz yung plano ko about studying in Amsterdam. At baka doon na rin ako tumira for good. Nakita niya yatang pagkakataon niyon para kumalas na sa relasyon namin.
nakipag-break siya. That instant reason niya. Sila ni Tristan. Buti na lang at tapos na yung defense ko sa thesis. Nung nakipag-break siya sa akin dahil mga 1 linggo din ako nag-emote noon. Masakit kasi yung nahabang kami pa ay pumasok na siya sa bagong relasyon. Mukhang masaya naman siya doon. Kaya naman, I let her go. Dahil ayoko naman nasaktan pa siya kung ipipilit ko yung hindi na pwede. Okay, ganun talaga guys, no? Pag mahirap ka, ang problema mo ay pera. Pag mayaman, ang problema ay love or happiness in life. Parang si Ralph, he's rich, but he's longing for love. He's longing for happiness. Ikaw, ano bang pipiliin mo? Money problem or longing for love or happiness? Ay, ang buhay nga naman ng tao, no? Money can buy all expensive things, but not happiness. Shout out muna tayo guys kay Vince Burgos. Sabi niya rito, lagi siyang nakikinig sa story natin. At abangan daw natin ang true to life story niya soon. At sana magustuhan daw natin. Nako, Vince. We are looking forward to hear your story. Sobrang excited na kami. Shoutout din kay Mike Garcia, kay Nestor, kay Mario Manuel. At sa mga gusto pong mag-share ng stories nila guys, email nyo lang yan sa imrensantiago@gmail.com. Yun lang at maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli.